Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ibinunyag ng mismong hepe ng Philippine National Police na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Una nang isinailalim sa PNP restriction ang 15 police officers dahil sa umano'y pagkakasangkot sa pagpatay sa mga sabongero. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to. Pag lumawak ang investigasyon, baka mas marami pa. Posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga pulis na sangkot sa kaso ng nawawalang mga sabongero. Ayon mismo kay PNP Chief General Nicolas Torre III, batay sa investigasyon, katuwang ang Department of Justice at National Police Commission. Kaya babala ngayon ni Torre, wala kaming sasantuhin dito, we will leave no stones unturned. Kahit na dumami, ang pinaka-importante rito is mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, ma-cleanse na rin ang organization, ang PNP, sa mga ganong klaseng mga personnel. Kinumpirma ng hepe ng pambansang pulisya na nasa kanilang kustodiya na ang naunang 15 pulis na sangkot sa kaso at ang pinakamataas na ranggo sa kanila ay Lieutenant Colonel. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sangkot umano ang naturang 15 pulis sa pagpatay sa mga sabongero. Lahat sila active, may isa is except for one na due for retirement at 3 na dismissed. Una nang ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na sa Taal Lake umano ibinaon ang bangkay ng 34 na sabongero. Pero ayon sa PNP Chief, based on our information, hindi lang sa Taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. May mga sinabi, binaon. Okay? So, malalaman natin yan. Ayon kay Torre, sinusubukan ng PNP ang lahat ng paraan para ma-recover ang bangkay ng mga sabongero. Dagdag niya, nasa protective custody ng pulisya si alias Totoy na kasalukuyang nag-a-apply para sa Witness Protection Program. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.